Itunan nga ho natin ang pansin ito nakalipas na linggo. Aba, Andoy, 3 hanggang 4 sa mga kakilala ko nagre-reklamo dahil nakukulitan. Yung dalawa ho rito na biktima pa ho ng scam. Yung cellphone. Oo, scam. Hindi nila malaman, pero alam nila, merong silang i-clinic na isang telco. Meron daw reward. Ang laki nung reward na points na nakita niya. Parang 5,000 plus something. Tapos, i-click mo ito para mamili ka kung anong bibilin mong produkto. Di namili siya. Kaya, makatotoo na nandoy. Kala mo talagang sa telco eh. Tapos, pag i-click mo, nakapili ka na, babayaran mo is 9 pesos and 9 centavos. Parang ganon. Mura. Pinili no kaibigan ko yung wireless headset. Yung akala mo meron kang akala mo may bulak lang sa tengang hindi natanggal. Yung ganoon, no, yung ganoon. Abay yung clinic niya tapos paraan ng pagbabayad, may binigay siyang card number. Ayun, doon na nagsimula ang kanyang pighati. Kinaumagahan, busy na siya sa pagtawag doon sa bangko para kanselahin yung ibig sabihin, nadali ho, binigay po yung account ng yung credit card number eh. Paano kaya ito may iwasan? At ating kausapin, ano yung mga dapat natin tandaan? Medyo tumitindi yung problema ho natin. Hindi lang ho mga AI na nagpapakalat po ng fake news. Si Sir Josel de Guzman, lead convener ng Scam Watch Pilipinas, ating kausapin. Sir Josel, good morning po sa inyo. Magandang umaga. Salamat po sa pag-imbita. Hopefully makatulong po. Yung nga po ang isa sa ating gustong mangyari ngayong umagang ito eh. Paano ba ito? Parang pati yung ang mga kakilala kong alam kong bihasa o hindi madaling maloko, abay naloloko na. Sabi ko, Naku, opo. baka matindi itong mga scam na ating dapat ingatan. Both online, ibig sabihin dun sa mga Facebook account o sa mga email account, pati na rin sa cellphone. So parang kahit saang paraan ng komunikasyon, madadali ka at pumapasok na yung mga scammer eh. Sir Joseph? Opo, kasi yung nangyari, yung buhay natin since the pandemic, naging digital na. So, hindi na lang po ngayon sa text, halos nasa Facebook na rin, nasa social media, nasa email. So, yung binabanggit nyo po kanina, yun po yung tinatawag nating spoofing scam, kung saan yung mga scammers gumagamit po ng tinatawag na IMSI catcher. Actually, unang pumutok po yan noong October last year. Ang dami na pong na-block ng yung tinatawag na URL, yung po yung nakalagay na link. Ilang beses na pong na-block yan pero ayaw pa pong tumigil. So, ang ginawa po nung last quarter, mga December hanggang February, nahuli po yung nagsusupply nung IMSI catcher. Malaysian po yon, kaya medyo nabawasan. Nung Kapaskuhan po, halos siguro araw-araw lahat tayo nakakatanggap eh. Dumating pa nga po na meron kaming nilo-launch kasama natin yung mga kaibigan natin sa media, isang press con. Parang habang sa kalagitnaan, may dumating, ganyan na ganyan din yung nangyari, yung rewards na yan. So, hanggang ngayon buhay pa. Recently nga po, gumawa po tayo ng Scam Vault Philippines. Isa po itong group page kung saan yung mga kababayan natin pwede pong mag-report doon. So, pag naka-receive po kayo, kahit na po sabihin na nating nabawasan, nandyan pa rin eh. Ayaw mawala eh. Pag nakakita po ng link sa text, wag po siyang i-click. Kasi kapag kinlik mo yung link, yun na po yun, mayayari na po tayo. Dalawa po yung pwedeng mangyari dyan. Pwedeng maengganyo ka, pupunta ka doon sa website at nandun nga yung mga rewards. O yung iba naman, parang tatakutin ka pa eh. Na halimbawa, yung bangko mo, sasabihin na kapag hindi mo pinalitan yung password mo, mag-i-expire, mamamatay yung account mo. So may mga ganun pa, mga bangko rin yung ginagaya. So pag may link po, wag niyo pong i-click. Ang gawin niyo po, screenshot niyo po 'yon. Pumunta po tayo doon sa Scam Vault Philippines. Kasama po natin diyan si PNP, Anti-Cybercrime Group. At lahat po ng mga mobile number, yung mga website address, at yung mga Facebook accounts ng mga scam, at yung mga pati na rin po, yung mga nagpapakalat ng mga deepfake na pag may nakita po kayo mga kaibigan natin sa media, nagbebenta ng investment, mga tycoon, kahit po, So, i-report ano po nyo lang yan? po doon. Ano po yung pwedeng pag-report na yan? Scam na yan?
Scam Vault Philippines po. Scam Board Oo, Philippines. Scam Vault Philippines. At yung mga biktima naman po ng scam, tumawag po tayo kaagad sa 1326. Mm. Yun nga lang po, ito po yung lagi naming sinasabi, kapag nawalan na po kayo ng pera, 3% lang po yung chance na kayang maibalik ito. Totoo po 'yun. Kasi 3%. Kasi alam niyo po dati, yung mga text na yan, yung mga messages na yan, alam mo kaagad kung scam kasi mali yung grammar. Mm. Gumagamit na ng AI eh. Mm. Tapos hindi ba naha-hijack pa na akala mo totoong galing sa utility company, sa bangko, kasi hina-hijack nila yung mismong SMS Totoo 'yun, channel. pati yung uri nung, yung paraan ng pagse-send ng, message sa Viber, akala mo talagang app, Opo, akala mo app nung telco, naku, 'yun ang malungkot yung, nung oh, mabanggit ko lang kasi Sir Josel, hindi ko alam kung paano nangyari. Yung isang kakilala ko talagang nilagay niya yung kanyang, number kasi dun yata yung form of payment na sa kanyang in-order na 9.9 pesos. Oo, tapos noong isinend niya yon, doon na nagsimula yung problema dahil meron siya kasing advisory sa kanyang credit card opo. na your card has been used in this store. Sunod-sunod. Talaga Sunod-sunod na na po yun. sunod-sunod, napakarami purchases, tapos ang masaklap pa yung umorder nasa Singapore, nasa Thailand. Sabi ko, Opo. wow, ang tindi On, nito. Tapos yung isa naman, hindi niya nung yung dumating na siya dun sa portion na ilalagay niya yung kanyang card number, hindi niya isinend. Hindi niya pinilapan, so parang nag-escape lang siya, binura lang niya yung message, pero nadali pa rin eh. Sabi ko, kasi nag-click po, ba't ganun? nag-click ng link. Pag po Oo. nag-click ng link, dalawa po yan. Pwede po kasing pagpasok nyo, magbibigay kayo ng mga credentials Oh, nyo. yung name tapos yung Ah, address. Oo. meron naman kasi, ang nangyayari dito, pag kinlik mo na yon, makikita na kaagad nila kasi high-tech na rin. Kasi Ah. tandaan nyo po, ano po yung access nila sa e-wallet nyo? Access nila sa e-wallet nyo, yung mobile number nyo. Yung Mm. access nila sa mga credit card at digital banking nyo, Nako, yung yung mga email. online banking. Yan ang Oo, madadali dyan. Oo. digital, ayan yung mga Digital email. banking, oo, pati email. Oo, nung nakakatuwa naman, hindi po nakakatuwa, nung pong first quarter, bumaba po yung mga ganyan, yung mga text. Kaya po, nabawasan po yung nare-receive yung mga text scam kung Mm. saan ito po yung scam na may link na either tinatakot ka, binibigyan ka ng reward na natatanggap nyo sa SMS mula sa unknown prepaid number. Ang Mm. ginawa po ng mga scammers, dalawa. Kasi nga po medyo kahit pa paano marami na po yung hindi nagkiklik. Ang ginawa po nila, number one, tumaas po yung call scam. So Mm. lalo, ang tinatarget po nila yung mga may credit card at nagpapanggap po sila ng mga taga-bangko at sasabihin po nila na itataas po nila yung credit limit mo. Oh, Ang yun. problema po doon, gawain po ng mga bangko yon through third-party agency. Mm. Kasi 'di ba pag nagtaas ka na, gusto mo kung 50,000 ka lang, gusto mo maging 100,000 yan. Ang Mm. hindi nila nalalaman, habang kausap nyo, ini-scam na po kayo, inuubos na po yung laman ng credit card nyo. Mm. Yung isa naman po, yung task scam. Kasi kapag isa text scam po kasi dahil unknown prepaid number, numero lang. Mm. And then sasabihin na taga-bangko ako, Ayun. taga-telco ako. Oh, yun ang Dito po medyo. sa task scam, pumupunta po sila sa Viber kasi sa Viber may pangalan eh. At the same time, may litrato. At ang gumagamit sila, mga magagandang mga tao, gwapong mga Nako. tao. Nako, yung gusto mo pa ng malaking kita isang araw, Ganun kikita po, ka 4,000, oo. yun. Nako, Yan minsan yun. Tapos may pangalan. Tapos ah, sinisimulan nila. oo. Conversational. Hi po, hello Mm. po. Mm. Mga ganun na, di ba? Akala mo totoong Eh, tao pala kausap, yung pala oh, scammer. Ah, task cam. May nahuli po si PNP last week. Ang oo. ginawa po nila, sinakyan po nila. Mm. Hindi nila alam na PNP yung kausap nila. So, medyo may nahuli po. Ang problema po kasi rito, yung mga scammers pong yan, hindi po mga individual, mga organized crime po yan. Mm. Ito po yung mga scam Mga nasa hubs. hub. Yeah, oo. Oo, Okay. Sir yan yung Josel, nagkalat eh. malaman ko lang, ito, yung first, wag na siguro yung mga nakaraang panahon, ito, paikliin natin. Siguro itong second quarter ng 2025, marami pa bang mga reklamo ng nai-scam through internet, text, at online? Bumaba po yung Bumaba, good. text scam at Oo. saka yung spoofing scam. Mm. Tapos nung Q1 tumaas po yung call scam, yung mga nagpapanggap. Ngayon Mm. po yung dumadami na
sumasakit na po yung ano namin. Kaya ito po yung mga deepfake sa internet. So, Mm. imagine niyo po, may mga nabibiktima pa rin kapag let's say yung kaibigan natin sa media nag-invite na mag-investment scam. Yung kay BBM, ang ginaya po doon, GMA Network, yung BBM na deepfake. Mm. So kapag tiningnan mo yon, nasa GMA siya, ginaya niya yung website ng GMA, pero nakalagay GMA Entertainment. Tapos, nagsasalita na si BBM doon, nakapartner niya si Elon Musk, at iniimbita lahat mag-invest. Maganda siya. Is, Marami nakikitang ganyan, lalo yung mga may mga, negosyante. opo, Hindi ko lang alam. Siguro iba, siguro maybe masasabi natin is skilled enough to understand or to read. opo, Mga first few seconds pa lang alam na nilang AI yon. Pero iba talagang pinakikinggan pa ng buong buo, magugulat pa eh. Pero opo. yung taong yung magsasalita tungkol sa ganito, kapani pa Ay, iisip ka. dati po ang, Dapat doon pa lang alam na nila. Ito para susugan ko yan, Josel. Ano yung mga ano yung pwedeng gawin ng isang taong hindi naman maalam? Para pag opo. may lalo na yung mga nagbubukas ng Viber, ng Facebook, na may makikitang ganito, taalukin ka, ano yung dapat yung tandaan, lalo na kung gumagamit ng ganitong mga tao? Opo, yung pong lagi namin tinuturo diyan, yung apat na attitude. Kasi po, pag masyadong technical, kasi 3 months ago, ang tinuturo ko para ma-identify niyo yung deepfake, titingnan niyo kung medyo malabo, hindi sabay yung audio sa video. Mm. Pero ngayon, Yung dahil nga VO3 medyo ang magaling, linaw nun ha. oo, Yung nadali yung isang senador, napakalinaw oo, nun, colorful. Kaya lang sa sobrang kulay, sobrang ano tawag diyan? masyadong Sobrang matikad sobrang na. sobrang high-fi. Opo. So yung lagi namin Sobrang detalyado, kaduda-duda na rin. Opo, kaduda-duda na. Pero yung sinasabi po natin, masyado na pong technical yon, hindi po makikita ng ordinaryong mata, lalo na yung mga hindi naman po talaga maalam sa technical. So ang Mm. sinasabi po natin, bumalik po tayo doon sa basic, yung apat na attitude. Lagi po tayong magdududa online, kahit anong content. Pag may nabasa tayo, medyo madugo nga lang, pag may nabasa tayo, dudahan mo muna, i-double check mo kung tama ba yun ko. Kasi hindi lang naman ano yan, hindi lang naman sa scam eh. Mm. Yan din yung source ng disinformation, fake news, akala mo pag nabasa mo totoo. So yung tinuturo po namin sa mga community, sa mga barangay, sa mga nanay, sa mga senior citizen, Mm. pag may nakita po kayo, i-apply niyo po yung attitude na magduda, and then number 2, magdamot. Ano po yung magdamot? Kasi personal information yung ninanakaw sa inyo eh. Oo. So wag po tayo magbibigay ng email address, ng mobile number, di po ba? Mm. Wag po tayo magpo-post ng ID, and then yung susunod po, ito yung pinaka-importante mang-snub. Kasi nung bata tayo, tinuruan tayo, pag hindi mo Huwag kakilala, mong kausapin. Huwag mong huwag mo sasama. kausapin. Oh. Ganun din po dapat sa Don't online. talk to strangers. Yes, wag po. At yung pinakahuli, magsumbong po tayo sa 1326. Ayan. Kasi may pagsusumbungan na, yung may National Anti-Scam Hotline na po tayo, 1326, diretso po ito sa Mm. mobile number ninyo. Lalo na po ngayon, yung mga nauuso online, hina-hijack po yung Facebook account nyo. So Mm. dito po mamabilis po, kaya po kayong tulungan na Mm. i-recover on the spot ng Yun. mga cyber forensic agent ng CICC. Ayun, magduda, Magduda, magdamot, magdamot, mang-snab at magsumbong. mangisnab at magsumbong. Yan. Opo, Apat na attitude-based. mag. Maganda yan. Ang four Apat na. mag. Ba? Opo. Okay. Four mag. Ayan, magduda, Opo. magdamot, magisnab, at magsumbong. Opo. Panghuli na lang siguro, Sir Josel, bakit parang napakadali dito sa Pilipinas, napakadaling mamayagpag ito? Hindi ko lang alam kung, kasi naririnig natin, dapat, halimbawa kung sa Facebook nadali o na-scam, kausapin ng Facebook. Kung sa Viber, paraan na dapat gawin ng mga telco. Pero hindi ko naririnig yung meron ba tayong sapat na kakayahan? I mean, sa government mismo, would you know, Josel, kung meron ba tayong magagaling na mga techie personnel na pwedeng Opo. ma-hire ng gobyerno, kasi mukhang sa ngayon nakikita ko yung mga teke ng mga personnel, puro sindikato nakakakuha sa kanila. Opo. Wala mo lang tayo nakikitang, nako, nadali ito ng mga tauhan ng DICT o ng anti-cybercrime. Ibig sabihin, yung mga matitikas, parang mas madaling i-pirate o i-employ ng Ayan. sindikato.
Actually, yung problema po ngayon, magagaling po. Meron po tayong kakayahan, kaya po marami po tayong naipasarang mga scam Tama hubs at rin. yung mga Mm. pogo. Ang Mm. problema po, masyadong marami. Kasi global problem po siya. Actually, sinasabi nga po na mas malaki na yung negosyo ng scam kaysa sa drugs. Mhm. So, dahil masyadong marami yan, yung mga tao natin, yung mga kapulisan, kahit na may kakayahan sila, kulang. Kasi ngayon, yung dapat na pinagtutuunan ng pansin ngayon, paano ayusin na kapag nag-report yung na-scam sa presinto, kayang Iyan i-process. yun. Oh, Wala pa hindi pong yung wala pa pong kakayahan, wala pa po mabuti tayong yan. Buti kakayahan. nabanggit nyo yan kasi may naalala ko, nang sumbong sa polis, na-scam siya. May pinagalitan pa. Ikaw naman kasi. Ang dami nang binabalita na ano, na huwag kayo maniniwala sa ganyan. Nagpapadali pa kayo. Masyado kayo. Opo. Na pinagalitan pa. Kaya po yung Hindi na talaga yung habang masusumbong yun. Oo, kaya po habang inaayos pa 'yan, pinopromote po talaga natin, sine-centralize po natin dun sa 1326. Okay. Kasi para po malabanan yung mga scammers na 'yan, kailangan po ng maraming scam data. Kaya po ginawa po natin kaya po pinopromote natin yung 1326, ginawa po natin yung Scam Vault para yung mga data po doon ng mga scammers, mga email addresses, nakakatulong po sa kapulisan 'yan eh. Yun nga lang po, pag nahuli, medyo maramihan kasi let's say nag-complain ka, akala mo hindi na-resolve yung kaso mo. Hindi mo pala alam na kasama na dun sa scam hubs yung nakuha sa iyo. So medyo yun yung inaayos na paano magkaroon ng feedback mechanism yung 1326 na kapag tumawag ka, makukumusta mo kung ano yung nangyari. Kasi Mm-mm. yung iba pong tao, pag nag-report, alam nilang hindi na may babalik yung pera nila. Pero at least kahit papaano gusto nila na ng parang justice na mahuli ng scam sa kanila. At yung isa pa pong problema, Mm-mm. yung isa pa pong isusulong natin this year, magkaroon po ng mental health support. So, medyo humingi na po tayong tulong sa ibang private sector at sa government. Mm-mm. Kasi pag tumawag po sa 1326, karamihan po ng tumatawag, alam nilang hindi na may babalik ang pera nila, pero Tama. gusto lang po nilang may makarinig na na-scam sila. Mm-mm. Ang problema po kasi yung mga bangko, yung mga telco, kapag tumawag ka sa mga yan, AI ang kausap mo eh. So, hindi na tao. Dito kapag let's say umiiyak, hindi ba Wala natutulungan, na. Oo. nagaguide, wala na. So yan po yung dapat nating establish mental health support din po sa mga biktima ng mga scams. Sir Josel, maraming salamat at sana nakabigay tayo ng importanteng aral lalo na dun sa mga kababayan natin na mahilig mag-entertain ng mga ganito sa kanilang Facebook account, sa kanilang Opo. Viber, mga mensahe na tanggap nila kahit na sa SMS at in-entertain lalo na ho yung 2,000 a day na sweldo. Gusto mo ba? Opo. Mga ganun. Ako. Oh, Tapos opo, makikita mo sa nako. Viber may picture pa ng babae. Oo, Opo. pero Ingat po Oo, tayong gano'n. Yung medyo apat na gwapo. attitude po. Oo. Sir Josel, sa ulitin ha. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pag-imbita. Hopefully po, wag po kayong magsawa at tutulong po rin po tayo. Thank Yan, you. ingat, may scam. Tandaan ang Okay. apat na magduda, mag-snub, at magsumbong. Yan, at ano pa yung ano, mag-commercial. Sorry. Sige. Thank you, Sir Josel de Guzman, lead convener ng Scam Watch.